Grabe na yung pagpo-promote nila ng sugal ngayon. Pati si Manny Pacquiao ginamit nila. At oo nga pala, deepfake lang po yan. Hindi talaga si Manny Pacquiao yan. Ginamit lang si Manny Pacquiao. Halatang deepfake, di ba? Nakita mo sa pagbuka ng bibig, sa kilos, sa mata. Pero hindi lahat ng tao alam na deepfake yan. So alam naman natin na maraming Pilipino na tatanga-tanga, bobo, walang alam, nagtatanga-tangahan. Kaya panigurado maraming taong maluloko dahil dito. Try natin pakinggan yung sinasabi ni Pacquiao kasi yung boses, saktong-sakto, tamang-tama. Talagang maniniwala ka. Magdeposito at magsimulang manalo. Tumatanggap lamang kami ng 1,000 manlalaro bago isara ang pagpaparehistro, kaya magmadali para makasali. Mula sa puso, ang inyong Manny Pacquiao. At isa sa nakakabahala dito, overpromising siya. At yung isang taong lulong na sa sugal, lalong malululong. Alam mo bakit? Ito, pakinggan mo. Bukas na ang aking bagong proyekto, isang online casino kung saan ginagarantiya ko ang panalo sa bawat bagong manlalaro. Napakinggan mo yung sinabi niya, garantisado daw na lahat ng mga bagong manlalaro ay mananalo. Kung iisipin mo yung isang taong nalululong or naa-addict na sa sugal, napakinggan to na yung mga bagong player nila ay garantisado daw mananalo. For sure magda-download siyang ng apps na to. Hindi naman 100% na magda-download talaga agad, no? May malaking chance para sa akin, malaking chance na i-download niya ito kasi nga desperado na yun, na-addict na yun Kahit sunod-sunod na yung talo niya, maggagawa ng paraan yan, makakuha ng pera na ipangsusugal niya. At pagkakataon niya na to para manalo at makabawi sa mga talo niya. Kasi nga mananalo daw siya, yun yung pinangako ni Manny Pacquiao. At yun ang nakakabahala dito kasi pwedeng maraming taong maloko dahil sa deepfake. Pero alam mo, kahit i-promote niya ni Manny Pacquiao, kahit sino pang artista, kahit hindi gamitan ng deepfake, totoong si Manny Pacquiao yung mag-promote ng sugal na yan, delikado pa rin yung sugal na yan. Masama pa rin yan. Para sa akin, parang scam lang yung sugal na yan Walang patutunguhan yung pera mo dyan. Kung iisipin mo, nagsugal ka, tapos nanalo ka. Oo, nanalo ka, pero yung ibang tao, talo. Sige, isipin mo yun, ikaw masaya kasi panalo ka, pero may ibang taong malungkot. Hindi lang basta malungkot, depressed na, stress na kasi wala na siyang pera. Lubog na sa utang, wala nang pambayad sa renta, walang pambayad sa tubig, kuryente, wala nang maipakain sa pamilya niya. Oo, masaya ka, marami kang pera, pero meron taong naubos yung pera dahil sa sugal. Sige, sabihin nating panalo ka ngayon, marami kang pera, masaya ka. Pero pag nalulung ka dyan sa sugal, darating yung araw, yung sitwasyon nila ay magiging sitwasyon mo na rin. So sino bang totoong nananalo dyan sa sugal? Syempre, yung may-ari ng pasugalan. Hindi mo na kasi nakikita yung pera, akala mo ikaw yung panalo. Sila yung panalo. Yung panalo mo ngayon, mababawi din nila yan sa ibang araw. Tapos yung mga nilalaro nyo sa smartphone nyo, yung mga scatter na yan, system generated naman yan Wala kayong control dyan, sila yung may control. Parang nangyayari ganito, lahat kayong manunugal, lahat kayong mga player, magbibigay kayo ng pera dun sa may-ari ng pasugalan. Tapos mamimili na lang siya kung sinong matatalo at kung sinong mananalo. Ganon. Kinokontrol niya lang yan. At alam mo ba, hate na hate ko yung mga nagpo-promote ng sugal, lalo na yung Team Payaman ngayon. Trending sila ngayon Dati pinapanood ko lagi si Kong TV. Kada may notification, click agad yan, agad click yan sa notification basta nag-upload si Kong TV. Pero ngayon hindi na. Kahit idol na idol ko, hindi na ako nanonood. Alam mo kung bakit? Kasi hinayaan niya Hinayaan niya yung team niya, yung Team Payaman. Nakalagay pa doon pag naglalaro sila, Team Payaman. Part si Kong TV ng Team Payaman. Hinayaan niya na yung team niya mag-promote ng sugal. Kung idadahilan nila na wala namang link, hindi naman nila pinopromote, nagla-livestream lang, promote pa rin yun, nagla-livestream sila, wag kang tanga. Ganito kasi yan, kapag iniidolo mo yung isang tao, fan na fan ka, at yung lifestyle na meron ka, kung gaano ka siya kayaman, kung gaano yung looks niya, pag ina-idolize mo yung isang tao, kung ano man yung ginagawa niya, gusto mong gayahin. So kung yung isang taong tatanga-tanga na nakita nilang nag-livestream yung Team Payaman, gagayahin din nila yon. Gagayahin nila yung pagsusugal. Kasi iniisip nila baka sakaling pag nagsugal sila, yumaman din sila. Kasi nga Team Payaman yun Nagle-livestream lang kami. Hindi naman namin to pinopromote, pero nandun yung logo, Nandun yung logo ng nilalaro nila. Nagle-livestream lang kami ng sugal. Hindi naman namin pinipilit yung mga tao, yung mga viewers na mag-download. Hindi namin sila pinipilit. Hindi namin control yung decision nila. Tama nga naman, hindi nyo control yung decision making, yung decision ng isang tao.
pero kaya nyong influensyahan. Yung decision making kasi natin, pwede siyang ma-influensyahan ng ibang tao, lalo na kung may authority yon. O kaya naman, social norms, pwede rin maapektuhan yung decision making natin yon. For example, ano ba yung scam na normalize na normal na sa atin? May mga nabasa akong post na ganyan may mga comment na yung tax daw, scam daw yon, normalize na. Religion daw, scam daw yon, normalize na. Tingnan mo si Kibuloy. Public school, scam daw yon, normalize. Insurance, scam din daw yon, normalize. At marami pang iba. Marami pa talaga. At maraming argument dyan, no? Hindi naman ibig sabihin na sinabi ko tama na agad na scam yung mga yon. Ngayon, kung isipin mo itong sugal na to, isipin mo na normalize siya dito sa Philippines. Yung pagla-livestream ng sugal ay normal lang. Ikaw na hindi nagsusugal at nakikita mo namang normal lang yung pagsusugal, baka gawin mo na rin yung pagsusugal kasi normal lang naman siya, normal na ginagawa ng ibang tao. At kapag yung isang tao na may authority, mayaman, sikat, magaling magsalita, nakaka-motivate, magaling pumorma, magaling magbigay ng advice, kapag nakita mo siyang nagsusugal, malaki yung chance na maimpluwensyahan niya yung decision mo na magsugal na lang din. Isa pang nakaka-apekto sa decision making mo ay yung social influence. For example, gusto mo maging fit or gusto mo mag-fit in sa isang community, gusto mo maging part ng grupo na yon, gagawin mo yung lahat para mag-fit in doon. Kung ano yung ginagawa nila, gagawin mo rin. For example, gusto mo maging part ng Team Payaman, nagsusugal sila, magsusugal ka na rin. Halimbawa, gusto mo maging gangster, kung anong ginagawa ng mga gangster, kung paano sila pumorma at magsalita, gagayahin mo rin. Emotional influence, nakaka-apekto rin to sa decision making mo. For example, kapag nung bata ka pa lang, napapanood mo yung mga commercial ng Jollibee, di ba? Ano nangyari? Gusto mong kumain sa Jollibee, di ba? Kasi yung emotion mo, yung naapektuhan, yung na-touch nila, hindi naman talaga logically na masarap talaga yung fried chicken sa Jollibee, no? Until now, kahit matanda ka na, pag pinapili ka, Chowking o Jollibee, baka Jollibee yung piliin mo, di ba? Kasi yun yung gusto mo nung bata ka pa lang. At isa pang nakaka-apekto ng decision making natin na yung cognitive biases. Kumbaga yun na yung pre-existing beliefs mo. Kung ano yung nag-shape ng pagkatao mo, kung ano yung paniniwala mo nung bata, kung ano yung turo sa'yo ng magulang, pwedeng maka-apekto sa decision making mo ngayon. For example, sinabi ng lola mo na bawal magwalis ng gabi. Kasi kapag nagwalis ka ng gabi, nilalabas mo yung mga swerte. Kaya kahit sobrang dumi na sa gabi, hindi ka nagwawalis. Yun yung decision mo. O kaya naman nung bata ka, sinabihan ka ng nanay mo na huwag kang kakain ng matatabang pagkain kagaya ng mga baboy, manok, o kaya baka dahil pwede kang magkaroon ng sakit dahil sa mga kinakain mo. Kaya ngayon, kapag pipili ka ng pagkain sa mga karenderya, pinipili mo lagi yung mga healthy na pagkain, gulay, isda, ganun. Ako, sinabihan naman ako ng tatay ko na huwag akong maninigarilyo. Pero ito, naninigarilyo ako. Alam mo kung bakit? Kasi na-influensyahan ako ng mga barkada na naninigarilyo din. Wala, na-normalize na siya Halos lahat ng mga barkada mo, naninigarilyo. Magsisigarilyo ka na rin. Maapektuhan niya talaga yung decision making mo. Pero never naman akong pinagbawalan or pinagsabihan ng tatay ko na wag akong magsusugal. Pero nakikita ko dun sa tito ko na sugarol, na adik sa sugal. Alam mo, namatay siyang walang narating sa buhay. As in, nakikitira lang siya sa kapatid niya. Wala siyang anak, wala siyang asawa, wala rin siyang naiwang legacy sa pamilya namin. Siguro halimbawa nag-inuman kayo tapos nabanggit yung pangalan niya, mapagkukwentuhan nyo agad yung pagsusugal niya. Na adik siya sa pagsusugal, sa baraha, marami siyang alagang manok, tapos siga siya doon sa barangay namin. Yun yung legacy na naiwan niya. So saan ba papunta tong usapan natin? Ano bang pinupunto ko? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo na yung pagsusugal, yung pagla-livestream, yung pagpupromote ng sugal ng mga content creator na to, ng mga bayaran, mga sakim sa pera, mga mukhang pera, walang konsensya, walang pakialam sa kung ano mangyari sa mga followers niya. Itong ginagawa nila na ito ay pwedeng makasama sa ilang mga kababayan natin. Lalo na yung mga kababayan natin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, walang magandang background, educational background, yung mga tatanga-tanga, mga bobo, mga no read no write. Kawawa itong mga to, lalo na kung ma-influensyahan ng mga influencer na to. Kasi marami pa rin mga tao na may herd mentality. Herd mentality, sunod-sunuran kung anong ginagawa ng religious leader, susundin nila. Kagaya kung ano yung sinabi ni Kibuloy, susundin ng mga
followers niya. Hindi lahat nakaalis na sa herd mentality. Hindi lahat marunong na mag-isip ng para sa kanila. Kaya yung mga influencer na pina-follow nyo na nagpo-promote ng sugal, i-unfollow nyo na, i-unsubscribe nyo na, tapos report nyo yung mga post nila, report nyo yung mga page nila. Dapat kinakancel yan at tinatanggalan ng platform dito sa internet. Huwag nyong hayaan na ma-normalize yung sugal dito sa internet. Kasi yan sinasabi nila, nagla-livestream lang naman sila. Kapag nagla-livestream sila, wala namang buhay na nasisira. Wala silang sinisirang buhay kapag nagla-livestream. Wala naman daw silang nilalagay na link para dun mag-register yung mga followers nila. Hindi naman daw sila ang may hawak ng decision ng mga followers nila kung magsusugal ba o hindi. Ito kasi yung problema na hindi nyo nakikita. Yung pagla-livestream nyo ng sugal, pinapakita nyo kasi sa mga tao na normal lang ang pagsusugal. Sige, sabihin na natin na wala kayong nilalagay na link dyan para mag-register yung mga followers nyo. Pero kapag naisip ng mga followers ninyo na normal na pala magsugal pwede sila ma-curious at magtanong kung saan makakapag-download ng mga sugal-sugal na yan. Magtatanong na sila, paano ba mag-cash in? Paano mag-cash out? So yun na, nag-contribute kayo sa decision making ng isang tao. At para sa akin, yung sugal na yan ay isang scam na dapat hindi ma-normalize. Yun lang sa video ito. Peace out.